tinupalpal na ni Marcoleta tong si Lacson. Kasi alam mo, nakakapagtaka eh. Ang daming issue na naglalabasan patungkol sa flood control sa ghost projects. Tapos ayaw gumalaw ni Lacson. May sinasabi nga itong Marines, may sinasabi itong si Chavit Singson, may sinasabi si Gutesa, may sinasabi si Saldico, pero lahat yung dinededman niya. At ang gusto ni itong si Lacson, ang binabanatan si Marcoleta. May allocables daw na 500 million. At hindi lang si Marcoleta, ang puro nakalista senador. Bakit po? Kung ako tatanungin ninyo, kasi nga parating yung impeachment, yan po ang gagawin panakot ng gobyerno na ito true dito sa komedyanteng mag-boyfriend. Tatakutin yung Lacson, tutuluyan yung kaso, makukulong kayo without bail kung hindi kayo makikisama sa pagboto na i-convict si BP Sara, ma-impeach si BP Sara. Naiintindihan po. Kaya ako, lahat, okay? Hindi ko sinasabing malinis po lahat. Hindi po, ha? Pero yung hinahabol nila yung mga senador, I really don't believe na involved sila sa ghost projects. Una, hindi naman sila gumagawa ng proyekto katulad nito mga congressman. Sila yung nasa distrito. Di po ba? At saka makikita naman natin na even itong mga senador ay hindi dikit doon sa mga so-called masterminds na si Saldico, si Tambaluslos at si Bongbong Marcos. So pagka kinokonek mo, bakit senador ang binabanatan, hindi ito mga congressman? Diba? Ngayon, pakinggan natin, napakaganda po kung paano sinagot ito ni Marcoleta. Palabas kung tawagin ni Senador Rodante Marcoleta ang aligasyong may 500 million peso allocable umano siya sa iniwang handwritten note ni late Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Unang pinalutang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nasabing impormasyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. Unaan na kita, Marcoleta. Yung gusto nilang testigo, patay na. Nasa listahan daw siya ni Cabral. Paano mo matatanong yan? Tapos, meron siyang allocables. Ang tanong, idinidikit sa ghost projects. Iba po yun. Hindi po masama yung allocables kung nagamit ng tama. Pero it's just night and day. Magkaiba po yung ghost projects tsaka yung allocables. Wala po sa listahan ni Lebiste na ibinigay ni Cabral si Marcoleta. Walang sapat na konteksto para kay Senator Rodante Marcoleta ang mga akusasyon sa kanya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Isiniwalat kasi ni Lacson ang umano'y 500 million peso worth of allocables para kay Marcoleta base sa handwritten notes ni dating late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para kay Marcoleta, hindi raw lubusang inilantad sa publiko ang nasabing akusasyon. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto at tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation from the DPWH. Hindi pa sa ngayon Nakikita nyo na yung parang ang pinapalabas ni Lacson, yung konteksto, yung 500 million, parang sa DPWH na konektado sa flood control. Diba? Hindi po yun yung konteksto. Parang ganito lang. Sinisita nila yung confidential funds ni BP Sara. Pero ang dami namang may confidential funds. Si Bongbong Marcos nga may confidential funds. Yung mga sekretary nga mas malaki pa confidential funds kay BP Sara. Hindi naman sinisilip. Diba? Etong naman ang kay, minamali ang konteksto. Parang hinahantula doon sa mga ginawa dyan sa Bulacan. Dyan sa ginawa nitong mga magnanakaw na congressman. Diba? Ito si Lacson, medyo iba talaga. Papapansin nyo naman ang hinahabol ni Lacson yung mga senador. Ni ayaw nga niyang imbitahin. Ayaw nga niyang papuntahin si Tambaluslos para magsalita dyan. Si Chavit, yung 18 Marines. Si Gutesa, ayaw niya. iimbestigahan si Marcoleta at bagamat hindi otomatikong iligal ang allocables, sinabi ni Lacson na kung ang projects ng mga ito ay matutuklasang substandard o ghost, saka na ito magiging issue. Isa rin sa paratang So, ang ibig sabihin mo, ang iimbestigahan mo pa si Marcoleta. Kung substandard, tinan mo yung gago. Uunahin mo pang imbestigahan yung mga yan. ni Lacson ang umano'y bukulan kung saan sangkot umano si Marcoleta at iba pang mga taga-kamara nang i-confirm sa Commission on Appointments si nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Marcoleta ang nooy chair ng CA Public Works Committee. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Palabas ito kung tawagin ni Marcoleta at pailalim na pag-atake umano.
Sisiyasatin daw ng Senate Ang punto doon ni Marcoleta, lahat naman ng senador meron, parang ganon. Blue Ribbon Committee ang project sa allocables ng mga mambabatas at i-verify nila ang flood control projects sa Visayas at Mindanao para makita kung gaano ka-widespread ang korupsyon. Nakabalik naman na sa Senate premises si Curly Descaya matapos pagamutin ang problema sa balikat nitong nakaraang linggo. Tanging si Descaya na lang ang nasa Senate custody matapos mailipat sa kustudiya ng ibang mga otoridad ang iba pang flood control scandal. Tingnan mo si Diskaya, nagtuturo na. Si Bernardo binigyan ninyo, ginawa nyo state witness. Diba? Diyan pa lang. Etong si Diskaya na itinuturo si Bongbong at saka si Tambi, kinulong nyo. Tapos etong si Bernardo na malaki ang natanggap na pera, yun ang state witness. Tingnan nyo kung gaano haloko-loko tong... Whistleblowers. Nasa humigit kumulang 7 buwan na siyang nakadetain sa Senado matapos i-contempt dahil sa hindi nito pag-cooperate sa Blue Ribbon. Sinupalpal na ni Marcoleta tong si Lacson. Kasi, alam mo, nakakapagtaka eh. Ang daming issue na naglalabasan patungkol sa flood control sa ghost projects. Tapos, ayaw gumalaw ni Lacson. May sinasabi nga itong Marines, may sinasabi itong si Chavit Singson, may sinasabi si Gutesa, may sinasabi si Saldico, pero lahat yung dinededman niya. At ang gusto ni itong si Lacson, ang binabanatan si Marcoleta, may allocables daw na 500 million. At hindi lang si Marcoleta, ang puro nakalista senador. Bakit po? Kung ako tatanungin ninyo, kasi nga parating yung impeachment, yan po ang gagawin panakot ng gobyerno na ito. True dito sa komedyanteng mag-boyfriend. Tatakutin yung Lacson, tutuluyan yung kaso, makukulong kayo without bail kung hindi kayo makikisama sa pagboto na i-convict si BP Sara, ma-impeach si BP Sara. Naiintindihan po. Kaya ako, lahat, okay? Hindi ko sinasabing malinis po lahat. Hindi po, ha? Pero yung hinahabol nila yung mga senador, I really don't believe na involved sila sa ghost projects. Una, hindi naman sila gumagawa ng proyekto katulad nito mga congressman. Sila yung nasa distrito. Di po ba? At saka makikita naman natin na even itong mga senador ay hindi dikit doon sa mga so-called masterminds na si Saldico, si Tambaluslos at si Bongbong Marcos. So pagka kinokonek mo, bakit senador ang binabanatan, hindi ito mga congressman? Diba? Ngayon, pakinggan natin, napakaganda po kung paano sinagot ito ni Marcoleta. Palabas kung tawagin ni Senador Rodante Marcoleta ang alegasyong may 500 million peso allocable umano siya sa iniwang handwritten note ni late Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Unang pinalutang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nasabing impormasyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. Unaan na kita, Marcoleta. Yung gusto nilang testigo, patay na. Nasa listahan daw siya ni Cabral. Paano mo matatanong yan? Tapos, meron siyang allocables. Ang tanong, idinidikit sa ghost projects. Iba po yun. Hindi po masama yung allocables kung nagamit ng tama. Pero it's just night and day. Magkaiba po yung ghost projects tsaka yung allocables. Wala po sa listahan ni Lebiste na ibinigay ni Cabral si Marcoleta. Walang sapat na konteksto para kay Senator Rodante Marcoleta ang mga akusasyon sa kanya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Isiniwalat kasi ni Lacson ang umano'y 500 million peso worth of allocables para kay Marcoleta base sa handwritten notes ni dating late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para kay Marcoleta, hindi raw lubusang inilantad sa publiko ang nasabing akusasyon. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto at tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. Hindi pa sa ngayon Nakikita nyo na yung parang ang pinapalabas ni Lacson, yung konteksto, yung 500 million, parang sa DPWH na konektado sa flood control. Diba? Hindi po yun yung konteksto. Parang ganito lang. Sinisita nila yung confidential funds ni BP Sara. Pero ang dami namang may confidential funds. Si Bongbong Marcos nga may confidential funds. Yung mga sekretary nga mas malaki pa confidential
confidential funds kay BP Sara. Hindi naman sinisilip, di ba? Etong naman ang kay minamali ang konteksto. Parang hinahantula doon sa mga ginawa diyan sa Bulacan, diyan sa ginawa nitong mga magnanakaw na congressman, di ba? Ito si Lacson, medyo iba talaga. Papapansin nyo naman ang hinahabol ni Lacson yung mga senador. Ni ayaw nga niyang imbitahin, ayaw nga niyang papuntahin si Tambaluslos para magsalita diyan. Si Chavit, yung 18 Marines, si Gutesa, ayaw niya. Ngayon iimbestigahan si Marcoleta at bagamat hindi otomatikong iligal ang allocables, sinabi ni Lacson na kung ang projects ng mga ito ay matutuklasang substandard o ghost, saka na ito magiging issue. Isa rin sa paratang So ang ibig sabihin mo, ang iimbestigahan mo pa si Marcoleta. Kung substandard, tinan mo yung gago. Uunahin mo pang imbestigahan yung mga yan. ni Lacson ang umano'y bukulan kung saan sangkot umano si Marcoleta at iba pang mga taga-kamara nang i-confirm sa Commission on Appointments si nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Marcoleta ang nooy chair ng CA Public Works Committee. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Palabas ito kung tawagin ni Marcoleta at pailalim na pag-atake umano. Sisiyasatin daw ng Ang punto doon ni Marcoleta, lahat naman ng senador meron, parang ganon. Senate Blue Ribbon Committee ang project sa allocables ng mga mambabatas at i-verify nila ang flood control projects sa Visayas at Mindanao para makita kung gaano ka-widespread ang korupsyon. Nakabalik naman na sa Senate premises si Curly Descaya matapos pagamutin ang problema sa balikat nitong nakaraang linggo. Tanging si Descaya na lang ang nasa Senate custody matapos mailipat sa kustudiya ng ibang mga otoridad ang iba pang flood control scandal. Tignan mo si Diskaya, nagtuturo na. Si Bernardo binigyan ninyo, ginawa nyo state witness. Diba? Diyan pala. Etong si Diskaya na itinuturo si Bongbong at saka si Tambi, kinulong nyo. Tapos etong si Bernardo na malaki ang natanggap na pera, yun ang state witness. Tignan nyo kung gaano haloko-loko tong... Whistleblowers. Nasa humigit kumulang 7 buwan na siyang nakadetain sa Senado matapos i-contempt dahil sa hindi nito pag-cooperate sa Blue Ribbon.